Listen. Sabi sa Mateo 26 verse 36, Hindi pala sinama ni Ang galing mo Jesus ng ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ayun. So, pati pala si Jesus nung nagde-devotion. Kaya dapat din tayo din nagde-devotion. So, paano ba dapat tayo mag-devotion? Kung titingnan natin ito, sinabi dito, sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. So, yun, meron pala tayo dapat lugar ng pagde-devotion natin. Tapos sabi din dito, lumayo siya ng kaunti. Ibig sabihin, nilayo niya muna yung sarili niya sa mga distraction. Ibig sabihin, pagka magde-devotion tayo, dun dapat tayo sa lugar na tahimik. Kasi, yun yung personal na oras natin kasama si Lord. Ayan. So, pangalawa naman, cell group. Yung cell group ay yung ating panahon upang magbahagi na ng salita ng Diyos at palakasin ng isa't isa. Yun, ginagawa din to ni Lord, yung cell group. Ang cell group niya ay yung kanyang 12 na disciples. Tinuruan niya yung mga disciple niya ng word ni God. Kaya, yun din mga 12 na disciple niya, nag-cell group din. So, tayo, yung cell group, parang ito yung ginagawa natin ngayon. Nagtitipon tayo para matuto ng salita ni Lord. Ayan. Kasunod, yung ating Sunday Cell Celebration. Ang ating pagsunod sa araw ng Shabbat na siyang inutos ng Diyos at ang ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang kaligtasan na bigay ni Kristo. Ayan. Yung Sunday Cell Celebration, yun yung ginagawa natin tuwing Sunday. Yun yung pagsunod natin sa Sabat. Sabi sa Lucas 4 verse 16, pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumungo siya upang bumasa ng kasulatan. Ayun, so, si Jesus din pala nagsisimba palagi. Ayun, so, kailangan nating tularan yun. Kailangan hindi tayo na-absent sa church. Kasi dun, yun yung pagsunod natin sa utos ni Lord. Saka yung pag-celebrate natin ng kaligtasan na binigay sa atin ni Lord. Mamaya naka-record. Tapos, yung panghuli naman, life class, equipping, and training. Ang pagtitipon ng kapatiran upang lalong lumago sa Diyos. Ayan, so yun din yung ginagawa natin ngayon, yung soy meal natin. Tinuturoan namin kayo ngayon para kayo ay lumago kay Lord. Tapos pagkatapos nito, yun namang, itong soy meal yung paghahanda natin para sa inyong life class. Kasi doon naman sa life class, doon naman kayo mas lalo pang matututo para maging naman kayong handa para kayo naman yung magtuturo sa iba. So, yan. Yun yung life class, equipping and training. Ayan. So, yun yung apat na mga lifestyle. Personal application. Magkaroon ng lifestyle check at maging determinado na i-align ang iyong lifestyle sa layunin at plano ng Diyos. So, yan. Yung palang lifestyle natin, kailangan nating ayusin. Kailangan nating i-align dun sa kagustuhan ng Diyos. Ayan. Basahin, mag-open mic nga tayo. Tapos basahin natin ito ng sabay-sabay. Ayan. Salamat po, Jesus, sa pagtawag sa akin. Ang
lumakad ng may relasyon relasyon sa at sa iyong iyong mga anak. binigyan Bigyan niyo po ako ng kalooban upang at paglalaan ang ang relasyon ko sa iyo sa tulungan mo po kami. Tulungan niyo po daily kami personal ako time of devotion makipag-ugnayan sa as well mag-connect every day so para to sa become a person sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ayan. Yun yung mga lifestyle natin bilang mananampalataya. Meron tayong devotion, yung oras natin para kay Lord, yung personal time natin sa Kanya, yung cell group, yung pagtitipon natin para magbahagi na ng salita, yung Sunday celebration, yung ating pagtupad sa utos ng Diyos at pag-celebrate ng kaligtasan na binigay sa atin ni Jesus. At yung life class equipping and training, pagtitipon natin para maging bilang